ay kailangan desisyonan ng ating mataas na hukuman. Hindi man po natin, katulad po ng sinabi ni Ma'am, inaantay po natin ang desisyon nila. Pero bawat pirma po na yan, nakakapagbigay po yan ng hudyat sa ating mga hukom na magdesisyon. That's 11,000 signatures. And what we have is 304,304 signatures. Formal nang nagsampa ang kampo ni Vice President Sara Duterte kasama si Senador Robin Padilla sa harap ng Korte Suprema upang hikayatin ang kataas-taasang hukuman na simulan na ang nakabinbin nitong kaso kay former President Duterte na petitions for mandamus na isinampa ng kanyang mga anak noong tahasang inihatid si former President Duterte sa The Hague na hanggang ngayon ay hindi pa rin tinutugunan ng Korte Suprema anila. Ang 304,000 na signatures na nakalap nito ay magpapatibay sa kanilang hiling na pauwiin na si Pangulong Duterte dito sa ating bansa dahil sa mga kadahilanang matanda na rin ito at marami ng nararamdaman sa katawan. Ipinaliwanag ng taga-suporta ni Pangulo Duterte na sanay tugunan na kaagad ng Korte Suprema ang kanilang hiling. Tiwala naman ito na sisimulan na sa lalong madaling panahon ang pagdedesisyon ng Korte upang dinggin ito dahil sa bawat oras umano na tinitagal ay buhay naman ni FPRRD ang kapalit. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito at kung gusto mo ang balitang politika, please huwag kalimutan mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palagi sa lahat ng mga video na ina-upload namin. At ito na nga mga kababayan. Sabihin na ako ay nagkakaroon ng matinding inspirasyon sa inyong lahat. Maraming salamat po. Alam nyo, ito hong pagpipirma na ito lang ho yung klase na yung papel, pag tinignan mo, nandun yung pangalan mo, nandoon kung gusto mong ilagay kung saan ka makokontak, andun ang ID number mo, at ando din ang pirma mo. Ibig sabihin, totoong tao ka. Hindi po ito yung dating na, ito, bibigyan ka ng papel, pipirma ka lang doon. O yung 10 tao ang pipirma, isa lang. 20 tao ang pipirma, isa lang. Hindi po. Hindi po nila pinapayagan na walang ID. Pati po ako, nung pumirma ako, kailangan ipakita ko yung ID ko. At lahat po ng pumirma dito, may ID na pinakita. Ibig sabihin, ikaw po ay tunay na Pilipino! Ang ina-expect natin, no, to convince the Supreme Court na mag-decide na, of course, syempre tayo, dahil mahal natin si PRRD, gusto natin yung decision na pabor sa atin. 'Di ba? But it's really up to the Supreme Court kung ano mang way yung magiging decision nila, kung pabor sa atin, kung hindi pabor sa atin. What is important is that this resolution is something that the Supreme Court owes to the Filipino people. So, kailangan na nating malaman, ano ba yung ginawa ba kay PRRD, illegal o legal? Pero sa mata natin, of course, dahil marami tayong mga nakita at napatunayan na mga bagay na hindi sinunod na naaayon sa ating batas, urgent yung pagdesisyon at pag-resolve nung kung ano yung talagang legal na estado na pagpapadala kay PRRD sa The Hague. After this filing, we want the Supreme Court to resolve this as soon as possible. Additional questions are going to prop up later and we're going to deal with it as it comes. At this point, ang gusto nating mangyari is for the Supreme Court to not look away and listen to the voices of the people. Kanina nga, dala-dala namin yung mga signature, no, gamit yung maleta. Binitbit ni Ma'am Tin, ni Tita Nene, yung maleta kasi ang dami ang bigat niya talaga na kailangan namin ng trolley. But of course, itong maleta na to, at nung pinasa niya nga ito ni Senator Robin papasok ng Supreme Court, ito ay, ang laman niya ay boses ng tao, hindi pera. At sana, patakbuhin naman natin yung bansa natin, yun ang pinagsusumamo natin sa Supreme Court, ano? Patakbuhin naman natin itong bansa natin na merong espasyo para sa boses ng ordinaryong Pilipino.
really want them to act on the signature, on the habeas corpus cases and resolve it once and for all. Na nanonood ngayon, mga mahal kong kababayan, napakahalaga po nitong hakbang na ito. Dahil ito po ay kasama sa ating konstitusyon, yung boses ng bayan. Tandaan po ninyo, ang boses ng tao. Ito pong ginagawa ninyo sa lahat po ng pumirma, sa lahat po nagmamalasakit, sa lahat po ng umiikot, sa lahat ng mga gumagastos para dito. Napakahalaga po nito. Hindi po nasasayang ang lahat ng pagod ninyo, lahat ng gastos ninyo, sapagkat ito pong ginagawa ninyo ay nakapaloob po yan sa saligang batas. At ito po ay kailangan desisyonan ng ating mataas na hukuman. Hindi man po natin, katulad po ng sinabi ni Ma'am, inaantay po natin ang desisyon nila. Pero bawat pirma po na yan, nakakapagbigay po yan ng hudyat sa ating mga hukom na magdesisyon. Kaya po sana, mga mahal kong kababayan, marami pong nagme-message sa akin kanina pa. Hindi pa kami nakakapirma. Meron pa dito, Binyan Laguna. Hindi po kami nakapirma. Hindi pa po tapos. Hindi pa po tapos ito. Tuloy-tuloy po ito. Mga mahal kong kababayan, tandaan po ninyo, hanggat pumipirma po kayo, at ipinaglalaban ninyo, ang karapatan po ninyo. Hindi lang po ito tungkol kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito po ay patungkol sa boses ninyo. Dapat po dito sa bayan natin, ang pinakamahalaga ay boses ninyo. Maraming salamat. Maraming salamat. Senator Robin, bago po may tanong po dito, Apo. gusto po nila malaman, sa tingin niyo po ba may possibility if ever in the future may legislative measure ba na possible i-file sa Senate, Congress? Patungkol po dito? Opo, siyempre po, alam niyo naman po ninyo, meron po tayong separation ng legislative at judiciary. Pero kami po, sa Senate, hindi po kami, katulad po halimbawa, noong kami po ay gumawa ng resolusyon na ang ating pong dating Pangulo, siya po ay yung sa house arrest pa po. Hiniling po namin yan, gumawa kami ng resolusyon at sinuportahan po yan ng majority ng napakaraming senador. Iilan lang po ang kumontra. Kilala nyo na po yon. Meron din po kaming kaka-file lang. Yan po yung resolusyon nakaka-approve lang na dapat walang Pilipinong pinapadala sa ibang bansa nang hindi tumaan sa hukuman. Sinuportahan din po yan ng maraming senador. Meron din lang iilan na hindi sumuporta. Kilala nyo rin yun. Yan po ang positibo naman na nangyari. Nang dahil sa sakripisyo, alam nyo, yan na lang ang papel lagi ni Digong, nagsasakripisyo para sa atin. Pero dahil sa sakripisyo niya, kita nyo ho, nagkaroon ng resolution ngayon na dapat walang Pilipinong pinadadala at huhusgahan sa ibang bansa na hindi dumadaan sa korte natin. At gusto ko rin pong malaman ninyo, sa Rome Statute mismo, nakalagay mismo doon na dapat, bago nila kunin, dumadaan muna sa korte natin. Ang hindi natin maintindihan bakit nagkaroon ng napakabilis na nangyari. Kaya yan po, maniwala po kayo sa akin, kami po na mga kakampi nyo sa Senado, lalong-lalo na po sa mga inupo ni Digong, kami po yun. Hindi po kami nakakalimot sa taong bayan. Maraming salamat, Senator Robin. Thank you. Mas naintindihan na natin. At alam natin na kaka-birthday lang ni PRRD. So, gusto nating tanungin si Miss Mocha kung bilang original na DDS, ano ang masasabi mo sa mga sumuporta dito sa Tay Kami Naman? Ayun po, katulad po ninyo, ako po ay patuloy na sumusuporta at nagmamahal sa tatay ng bayan, si Tatay Digong. At sa dami ng nagawa ni Tatay Digong, the least thing that we can do is sign the petition. Nananawagan po ako
sa bawat Pilipino, kung sa tingin nyo, may nagawang maganda si Tatay Digong para sa inyo, sa pamilya nyo, sa ating bayan, pumirma kayo. Pumirma po kayo dahil sinasabi nga ni Senator Robin Padilla, karapatan natin yon na marinig ng Supreme Court at malaman nila na marami ang nagmamahal kay tatay. Kanina lang po, nandun po tayo di pa sa Supreme Court. May nakausap po akong dating OFW, taga Baring. Ang pangalan niya, si Sir Mark. Sabi niya, hindi dapat nakakulong si Tatay Digong dahil sa dami ng ginawa niya magaganda sa ating bayan. Kaya, andito po tayo nagkakaisa para pauwiin ang tatay ng bayan. So, bring him home! Bring him home! Thank you so much, Miss Mocha Unson. Oh, may question ka. Ayan, isa pang tanong from Juliet Pacot of Saksi Ngayon. Juliet Pacot. Ayun. Mhm. Ang tanong ay ilang libo daw na lagda ang kailangan para makumpleto. Target na number ng lagda para makumpleto yung pinipetisyon sa Supreme Court at kasama pa ba itong ipa-file sa Supreme Court? Yung sa ano ba yung number na kailangan wala naman kasing ganung na dapat kung naka 500 na, naka 1 million na or whatsoever. What I know is that in 2020, Attorney Dino De Leon filed a petition before the Supreme Court asking for a petition to compel PRRD to disclose his health condition. That petition, sa gitna ng pandemya, gusto nila nabigyan ng prioridad ng Korte Suprema yung petition na yon, yung kanilang request for writ of mandamus, ayan, if I remember it correctly. In that petition was supported by a signature campaign. So, syempre, sa medyo na to, no, kabilang parlor ito na aksyon, ganyan. And they according to the civic group na nagsuporta doon sa petition na yon, si Attorney Dino at 10 ng mga tao na ordinaryo ay gustong malaman ang health condition ni PRRD at kinocompel siya na i-disclose ito sa sambayan ng Pilipino. So that's why there was a certain number of signatures collected for that purpose. Ultimately, hindi sila nanalo sa Supreme Court. But the prayer was that for the petition to be given due course. Nag-decide ba ang Supreme Court? Yes, nag-decide ang Supreme Court. And that's what we wanted. That's 11,000 signatures. That's 11,000 signatures. And what we have is 304,304 signatures. So, we do not know what is enough. But if we keep on, dropping signatures to them, telling them that we are all waiting and we are getting impatient, they owe it to us. Whether they agree with us or not, it doesn't matter. What we want is for them to resolve it once and for all, because this divides the nation. So, sana magdesisyon ng Supreme Court at yung numero natin, yung mga tao na nagtatanong, bakit 300,000 lang? Akala ko ba 32 million kayo? Yung mga ganyan. This is an entirely different ball game. And it takes initiative, it takes some effort to join this kind of campaign. And, well, as far as we are concerned, ang layo naman ng 11,000 sa 304,000. Diba? So, yun po ang measure niyan. Ayun na. Maraming salamat. At bilang panghuli, inaanyayahan namin kayong lahat para panoorin ang isang video presentation. Pero bago ang lahat ganyan, Kuya Miko, kakausapin ko muna ang ating mga kapatid, mga kababayan, mga kaibigan natin. In 1 to 2 minutes po, mga ma'am and